ang mga katagang binitiwan ng punong babaylan na walang awang pinaslang ay totoo. Isang sanggol na babae na may kambalas nga ang ngayon nabubuhay sa sinapupunan ng kanyang ina na pagdating ng takdang panahon ay siyang kikitil sa'yo. Baba, saan ka pupunta? Hahanapin ko ang ating kaaway. Hahanapin ko ang sanggol na isisilang na may kambalas. Anong ginawa mo kay Dalang? Sinaktan ko siya at mula ngayon, araw-araw bago sumapit ang dapit hapon, dadalawin ko si Dalang at ipasasampal ko siya hanggang siya'y iyong hiwalayan. Bugna? Isa kang uripon, Dalang. Kaya mula ngayon, huwag mo na akong tatawagin sa pangalan niya. Anak, wala na siya. Hindi na niya tayo mahal. Naghahanda na po si Baba para sa kanyang paglalakbay bukas. Alam ko, anak. Iloy, bakit po ba kailangan saktan ni Baba yung sinasabi po ng sanggol na isisilang? Dahil ang sanggol na yon ay isang kaaway. Isang kaaway na maaaring magpabagsak sa katayuan ng iyong baba pagdating ng araw. At maaaring umagaw sa ating tungsod at nasasakupan. Ngunit isa lamang siyang sanggol, Iloy. Ang isang mabagsik na hayop, kapag sanggol pa ay hindi nakakasakit. Ngunit kapag ito ay lumaki na, kapag lumabas na ang kanyang mga sungay at mga pangil, maaari na siyang mangagat at manuwag ng iba. Kaya huwag mong titignan ang sinasabi sa hula na isa lamang siyang sanggol, Pagani. Isa siyang kaaway. Isang mabagsik na hayop na balang araw ay sasakmal sa ating lahat. Dalang? Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Wala nang saysay para magtagal pa ako dito, kaya tatakas na ako. Dalang! Nasisiraan ka ba ng bait? Pag-aari tayo ng dato. Hindi tayo pwedeng tumakas. Wala na siyang pakialam sa akin. Kaya hindi na ako dapat magtagal pa rito. Lalo na't nalaman kong galit na rin sa akin ang asawa niya. Dalang, kahit saan ka man makarating, ipapahanap ka ng dato at ng kanyang asawa. Mas mapaparusahan ka lang yan. Ang masakit pa, kung merong dayo o mga ngayo na makakita sa'yo, tsak bibihagin ka. At pati ang anak mong isisilang, gagawin nilang oripon. Dalang, mas magiging ligtas kayo rito. Kaya hindi ako papayag na umalis kayo ng anak mo. Baba. Magano, bilang aking tagapagmana, ikaw ang inaatasan kong pumalinga sa iyong ina. Sa aking mga sandil, sa mga kapatid mong lalaki, at sa mga kapatid mong binukod. Maasahan ba kita? Kung gano'n, payapa akong makakaalis. Kasihan ka na wani na unagilid at halundok. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil ang aking kampilan ang siyang magwawakas sa buhay ng kaaway.
pinapatawag ang Dian Lamitan. Ngayon din. Sasamahan kita, Dalang. Siya lang ang pupunta. Maiwan ka dito. Sumunod ka sa akin. Mag-iingat ka, ha? Dian Lamitan! Kasama ko na si Dalang. Dalang, ipinakikilala ko sa iyo ang iyong mga bagong Panginoon. Bagong Panginoon? Anong ibig mong sabihin, Dian Lamitan? Sa halaga ng ilang pirasong ginto na kanilang ibinayad, inililipat ko na sa kanila ang pagmamay-ari sa iyo. Tahimik ka, Dalang. Kung ikaw ay may pagtuton, Kayo ang aking Panginoon, Dian Lamitan. Kung anong gusto ninyo, yun ang masusunod. bawa dia Maritsini. Tatay Wakio, kinakaisiwa si Di Xiongteo. Kamot sa bulay! Bawa Dia! At bakit hindi, Awi? Naikalakal ko na siya. Hindi na siya pag-aari ng dato. O maaari mong ipagbili si Dalang dahil isa siyang oripon. Subalit hindi ang kanyang dinadalang sanggol. Dahil ang sanggol na dinadala niya ay isang timawa. Bilang anak ng ating datu. Kaya hanggat hindi na isisilang ang sanggol, hindi siya maaaring umalis sa ating bangwa. Dahil yun ang ating batas at yun ang dapat nating sundin. Dian Lamitan. Lubos ako nagpapasalamat sa ginawa mong pagkatanggol kay Dalang Mabuawi. Kung hindi dahil sa iyo baka tinangay na ng mga dayong yon ang mag-ina ko. Alam ko magagalit ka kay Lamitan sa sandaling mawala dito si Dalang. At yun ang ayokong maganap. Iniligtas ko siya upang pangalagaan ang pagsasama niyo ni Lamitan. Umaasa ako na sa ginawa ko ay tutuparin mo ang ating napag-usapan. Hindi ka na makikisama kay Dalang. Dalang, kumain ka na. Aba, hindi pa pwedeng hindi. May anak kang kailangan mabuhay. Kumain ka na. Iniisip ko kasi ang galit sa akin ni Dian Lamitan. Alam kong hindi itong huling paparusahan niya ako. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit siya sa'yo. Samantalang, kaugalian naman natin na magkaroon ng kaulayaw at iba pang mga asawa ang datu o isang timawa. Nauunawaan ko siya. Masakit sa loob na may kahati ka sa mahal mo. Ngayon nagsisisi ako kung bakit ko minahal ang ating dato. Dalang, huwag mong pagsisihan. Lalo na ngayon, magkakaanak ka na. Siya na nga lang ang nagpapalakas ng loob ko. Ang aking anak. Kaya gusto ko na siyang isilang. Gusto na kitang makita. Gusto na kitang mayakap. Ikaw ba ang aking hinahanap? Ang babaeng may kambalahas? Salita ka! Ikaw ba ang babaeng isinilaw na may kambalahas?
takot sa'yo. Nasaan na tayo, Atubang? Tayo'y nasa Hilaga, mahal na Raha. Patunton sa pulo ng Sugbo. Mahal na Raha. Kung saan saang pulo at buwan na tayo nakarating. May ilang tagbilog na buwan na rin ang ating nakita. Kung ilang nagdadalang tao na rin ang inyong pinaslang. Napakarami ng dugo ang nabubo sa lupa upang kayo'y makatiyak na hindi sa kanila isisilang ang sanggol na may kakambal na ahas. Pagod na ang lahat. Hanggang kailan natin ito gagawin? Matatagalan pa bago tayo makauwi at makapagpahinga. Dahil nakita ko sa aking panaginip, ang babaeng isinilang na may kambal ahas. Ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay hanggat hindi natin siya natatagpuan. Si Dian Lamitan! Ituloy niyo ang ani! Malaki na rin pala ang sinapupunan ng Oripon, Lamitan. Kabuanan na rin kaya niya? Kulang ang mga kababaihan dito para mag-ani, di alamitan. Patulungin na natin ang mga lalaking kasamahan ko. Hindi. Susundin natin ang ating kaugalian na tanging mga kababaihan lamang ang maaaring mag-ani. Kung hindi ay mabilis na mabubulok ang mga palay. Mas magiging mabilis sana ang gawain kung hindi sila babagal-bagal. Isa lang naman ang mabagal. Badu! Sinapupunan ko ang sakit! Malang, aray ko! Tama ka! Dalang minurugo ka! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Diyos ko! Walang tutulong sa kanya! Magsibalik kayo sa inyong mga gawain! Hanggang ng anak ko! Mag-alala. Hindi kita pababayaan. Huwag ka mag-alala. Ang anak ko! Kami! Ginawa ka ng taong yan ang buhok ng asawa ko, Dato. Hindi niya na ginalang pagkababae nito. At ang kahihiyan ko. Patawarin niyo ako, Dato. Nangangako akong hindi ko na uulitin. Biso, alam mo namang hindi maaaring hawakan ang buhok ng isang babae ng kahit sino man lalaki. Lalo na't wala itong pahintulot. Kaya kailangan mong humingi ng paumanhin at magbayad sa kanila ng 8 bilang na bulawan. At kung wala kang maibibigay, ikaw ay magiging isang uripon nila sa loob ng 2 bilog na buwan. Maaari na kayo umalis para pagkasunduan ang aking hatol.
Bakit umuwi agad kayo, Buawi? Tapos na ba ang pag-aani? Hindi pa. Kaya iniwan ko si Badu upang magbantay. Hindi natin dapat inaasa sa mga oripon ang pagbabantay. Buawi, samahan mo ko. Pumunta tayo sa bukid. Hindi ka maaaring umalis, Bugna. Bakit, Lamitan? Dahil nararamdaman ko na malapit na akong magsilang. Salamat sa mabuti mong pagtanggap, Habon. Ngunit mas ipagpapasalamat ko kung masasagot mo ang aking sinadya dito. Nalulungkot ko, Mangubat. Wala rito ang hinahanap mo. Ngunit, bukod sa aking punsod, ay may mga banwa sa iba pang kapuluan na hindi ko nasasakupan. Sa Matan, naroon ang aking maigpit na kaaway, si Dat Ukidawa. Malapit roon ang isa pang banwa na pinamumunuan ni Dato Bugna. Kilala ko si Dat-U Bugna. Tulad ng iba pang mga Dat-U, nakipagsandugo na rin siya sa akin. Balita ako'y nagdadalang tao daw ang kanyang asawang si Lamitan. Gayon din ang kanyang uripong kaulayaw. Anong malay mo? Baka naroon sa kanilang banwa ang nagdadalang taong ina na iyong hinahanap. Naway sana walang nangyaring masama sa aking anak, Uray Gurang. Sana buhay pa siya sa aking sinapupunan. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko pa ang kanyang paggalaw. Kaya alam kong buhay pa siya. Ngunit kakatwa. Bakit ho kakatwa? Hindi mo pa kabuanan. Waring ang ulo niya gusto nang lumabas. Nagmamadali ang sanggol na maipanganak siya. Dalang, magsisilang ka na. Naway maging lalaki na ang isilan ni Lamitan. Handa akong ibigay ang lahat ng ibigin ng ating mga diwata. Kung maging lalaki na ang anak ko. Dato! Dato! Ang buwan kinakain ni Pangalawa! Hindi ko gusto ito. Hindi maganda palatandaan ito. Kung kailan tayo naglalayag, ay saka lumabas si Bakunawa. Raha, hindi magandang babala. Kaya kinakailangan nating tumigil sa paglalakbay. Wala akong pakialam kay Bakunawa, Tubang. Itutuloy natin ang ating paglalakbay patungo sa banwa ni Dat-U Bugna. Kailan pa wala ang iyong ama sa kapalunitaw si Bakunawa? Loy, ano ba ang Bakunawa? Si Bakunawa ang diwata ng sulad, Pagani. Ang lugar kung saan nakatira ang ating mga umalagad o mga namatay na ninuno. Si Bakunawa ay isang higanting ahas pandagat na may malalaking pakpak. Sinasabi na noong nilalang ang mundo ay mayroong 7 buwan na nagbibigay ng liwanag sa langit. Kaya
si Bakunawa na narahuya sa kanilang kagandahan ay agad na umahon sa dagat para kainin isa-isang mga buwan. Dahil dito, kaya nagalit si Aba kung kaya't siya'y pinarusahan. Mula noon, naging isa na lamang ang nakikitang buwan sa kalangitan. Ngunit paminsan-minsan, umaahon pa rin si Bakunawa upang subukang kainin ng natitirang buwan. Kaya tayo nag-iingay para itaboy siya. Loy, di ba katulad ni Baba si Bakunawa? Bakit mo nasabi yan tungkol sa iyong Baba, Pagay? Dahil nais ni Baba kunin yung sanggol na walang malay. Tulad ng nais ni Bakunawa sa buwan. Umalis na si Bakunawa. Bumalik na ang liwanag ng buwan. Salamat. At hindi kinain niya Bakunawa ang buwan. Salamat. At muli na siyang lumisan. Uyubog na. Nagsilang na si Amitan. Narito na ang iyong tagapagmana. Malapit na. Malapit na. Narito na. Narito na ang iyong anak. Urega, ano ang kanyang kasarian? Babae. Isang malusog na sanggol na babae. Akin na, aking anak. Ilapit mo siya sa akin. Anong kasarian ng aking anak? Lalaki ba siya? Siya ba ang tagapagmana ng aking kaharian? Hindi, Datu. Isang babae na naman ang isinilang ng inyong asawa. Ilayo mo sa akin ang walang silbing bata. Ang ganda mo, Amaya. Amaya? Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Dalang. Mas makakabuti ate kung magpahinga ka na. Akin na muna si Amaya. Ako na magbabantay sa kanya. Gusto ko pang yakapin ang aking anak. Hayaan mo muna mag-inaagang. Halika't, tulungan mo akong iligpit ang inunan. Uray! Tingnan nyo! Gumagalaw ang inunan! Ahas! Huwag kayong matakot. Isa itong magandang palatandaan. May kabal na ahas ang iyong anak, Dalang. Sagutin niyo ako, mga umalagad. Si Amaya ba ang inyong itinakda? Ang akala ko, nalaglag ang bata dahil dinugo siya. Huwag kang mag-alala. Sa dahilang walang silbi, ang anak ni Dalang.
Kailangan kong ilayo at gawing isang binukod si Maya para mapagtagaan siya. Huwag na ibalik mo sa akin ang aking anak! Ibalik mo sa akin si Ama!